Kumusta ang muli mga kakripi? Halina, samahan niyo akong muli sa isa na namang napakagandang kwento. Lumipat kami ng bahay. Hindi namin kilala lahat ng tao doon. Kaya napag-isipan kong kaibiganin na lang silang lahat. It's year 2017 pa po. Habang nag-aayos kami ng gamit, pinapili na kami ni mama ng kwarto ni ate. Pinili ko yung nasa bandang bintana para malamig. Pagkatapos namin mag-ayos ng bahay, it's 11 PM na pala. Pumunta kami sa kwarto namin at natulog. Hindi ako masyadong sanay sa bahay na iyon, kaya hindi agad ako nakatulog. Binuksan ko muna yung bintana para pagmasdan ang paligid, pati na rin ang buwan para makatulog. Pagbukas ko ng bintana, yumuko ako at nakita ang paligid. Ngunit sa gitna noon, may nakita akong bata na babae. Tapos naglalaro siya ng Barbie niya. Medyo nakakatakot yung mukha ng Barbie, kaya nanginig ako. At lalo akong natakot noong tumingala ang bata. Wala siyang bibig, kaya lumaki yung mata ko. Sinarado ko agad yung bintana at natulog na. Kinabukasan, may nakita akong pinagkakaguluhan. Isang batang babae sa kanal na may hawak na Barbie. Parang katulad noong batang nakita ko kagabi. Ayon sa magulang ng bata, hindi pala nakakapagsalita yung batang babae, kaya hindi siya nakahingi ng tulong. Kinilabutan ako habang tinitignan yung bangkay. Pinalipas ko na lang yun at dumating ang Disyembre. Lagi kong ginagawa ay maglagay ng medyas sa pintuan upang may candy ako sa New Year. It's December 23 or 24. Nung nilagay ko yung medyas at noong December 26, titignan ko na sana yung medyas. Pero tinanong ko muna si mama kung may inilagay na ba siya. At sabi niya ay wala pa daw. Tinignan ko na lang yung medyas. Baka naman may magtatangkang maglagay. Ngunit imbis candy ang nakita ko, isang kutsilyo. Nabitawan ko yung kutsilyo na nakagawa ng ingay. Kinuwento ko kay mama ang nangyari. Pinalipas na lamang namin ang New Year at lumipat na kami ng ibang bahay noong January 3, 2018. At hanggang ngayon, hindi ko na muling inaalala ang lahat. Who is she? When I was 8 or 9, I think. Basta grade 4 pa ako noon. Late kaming umuwi ni na mama galing sa bahay ng ninang ko. At dahil they were best friends, ayun, nag-chit-chat pa sila hanggang mag 7 ng gabi. Nababagot nga ako. Buti na lang nagawi ako sa riverbank. Malinis yung tubig at maraming nagtatayugang puno. May duyan pa ngang gawa sa kahoy. Napansin ko iyon at agad akong pumunta doon at sumakay. Pagkaupo, bigla na lang itong dumuyan kahit walang tumutulak. Nung una, pinagsawalang bahala ko na lamang kasi malakas naman ang hangin. Ilang saglit pa ay napahawak ako sa puno dahil muntik na akong matumba. Pero napansin kong ba't basa iyong puno. Kaya napatingin ako sa punong hinawakan ko. Gayon na lamang ang pagkagulat ko nang may pulang likidong nakapalibot sa puno. Nung una natakot at kinabahan talaga ako. Pero nilakasan ko ang loob ko at tinignan ko ulit ito. Saka hinawakan ko ulit iyong puno. May part sa puno na tuyo at yung ibang part naman mamasa-masa pa
dahil nawala na ako ng gana sa pagduduyan. Pumunta ako sa paanan ng tulay. Gawa ito sa puno ng niyog, kaya matibay at di nasisira. Nahiga ako sa may paanan nito, saka nilubog ko ang paa ko sa ilog. Mga di palalampas sa tuhod ko iyong tubig. Habang nakahiga ako, simula mapunta ako dito, parang ang weird ng feeling ko. Dahil parang kanina pa may nakatingin sa akin. Pero di ko na lang iyon pinansin hanggang sa nakaidlip ako. Maya-maya pa ay may aninong lumilim sa akin mula sa sikat ng araw. Kaya napabangon ako nang wala sa oras at napansin kong tumaas na rin iyong tubig sa ilog. Kaya umalis na ako doon. Pagtayo ko, nilibot ko ang paningin ko dahil sa pagkakatanda ko, wala akong kasama nang pumunta ako dito. Nagulat na lang ako nang tinawag na ako ni Mama, mga around 5:20 or 5 siguro ng hapon iyon, nang tawagin ako ni Mama. Kaya pumunta na ako sa kanya. Ayoko pa namang umalis dito sa ilog na ito. Maganda kasi dito, pati iyong tanawin. Masarap sa pakiramdam, compare sa polluted na hangin sa Bulacan. Sa pagkakatanda ko, nakangiti akong sinalubong ni Mama, sabay hawak sa kamay ko. Papaalis pa lang kami noon, pero lumingon ako sa punong may pulang likido at may duyan sa sanga nito. Nakita kong may batang babae na nakaduster ng white glue at kumikintab ito. Nakaponytail ito at dinuduyan niya iyong sarili niya. Humarap siya sa akin at ngumiti. Kaya ngumiti ako pabalik sa kanya. Hindi siya Pilipino. May lahing Banyaga ito dahil blondie ang buhok niya. Mama, kawawa yung bata doon sa duyan. Tara Mama, isama natin siya pag uwi. Anong batang pinagsasabi mo? Walang bata doon sa duyan. Kaya nagtaka naman ako at muling lumingon doon sa duyan. Wala ngang batang babae, pero dumuduyan naman iyong duyan nang walang nakasakay. Kahit wala namang ihip ng hangin. Maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At kung mayroon po kayong opinion tungkol sa kwento, please comment down below. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig tayo ng mundo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.